Magandang araw! Ang aking panunuring pampanitikan ay tungkol sa dalawang maikling kwento na nananalo sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa isa sa pinakamahalagang pantimpalak sa panitikan sa Pilipinas. Ang mga kwentong ito ay ang Alindasay at ang Dahil Wala Kaming Tubig. So ang dalawang aknang ito ay nagpapakita ng mga realidad at suliranin na nararanasan ng mga tao sa ating lipunan. Number 1, bahaging pinakatumatak sa isip at damdamin. Ang bahaging tumatak sa akin ay ang mga kwentong ito ay ang pagpapakita ng hirap ng buhay at pakikibaka ng mga tao sa pang-araw-araw na sitwasyon. Sa kwentong Dahil Wala Kaming Tubig, makikita kung gaano kahirap ang buhay kapag kulang ang pangunahing pangangailangan tulad ng tubig. So, pinapakita nito na ang simpleng bagay ng tubig ay napakahalaga sa kalusugan, kalinisan, at pamumuhay ng tao. Samantala, sa Alindasay, makikita ang emosyon at mga karanasan ng tauhan na parang hindi mapakali o nag-aalala. So, ang salitang Alindasay ay tumutukoy sa pagiging hindi mapakali o balisa. So, dahil dito, mas nauunawaan natin ang damdamin ng pangunahing tauhan. Number 2, mga tauhan sa kwento. So, ang mga tauhan sa dalawang kwento ay makatotohanan at madaling maintindihan. So, ang pangunahing tauhan ay karaniwang isang ordinaryong tao na dumaranas ng kahirapan o suliranin sa buhay. Dahil dito, mas madaling makarelate ang mga mambabasa. Ang mga tauhan ay nagpapakita ng katatagan, pagtitiis at pag-asa kahit mahirap ang kanilang sitwasyon. Number 3, angkop ba ang pamagat? So, ang sagot ko dyan, oo, dahil napakaangkop ng mga pamagat sa kanilang mga kwento. Ang pamagat na Dahil Wala Kaming Tubig ay direktang nagpapakita ng pangunahing problema ng kwento. So, pinapakita nito kung paano naapektuhan ang buhay ng mga tao kapag kulang ang tubig. Samantala, ang Alindasay ay sumasalamin sa emosyon at kalagayan ng tauhan sa kwento. So, lalo na ang kanyang pag-aalala at pagiging hindi mapakali sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Number 4, banghay ng kwento. So, ang banghay ng dalawang kwento ay maayos at malinaw. May malinaw na simula kung saan ipinakilala ang sitwasyon ng mga tauhan. Gitna naman kung saan lumalabas ang problema. At wakas kung saan nakikita ang epekto ng kanilang mga karanasan. So, hindi man komplikado ang banghay, naging makabuluhan at emosyonal ang daloy ng kwento dahil sa mga karanasang ipinakita. Number 5, teoryang pampanitikan. So, ang teoryang mapampanitikan na makikita sa dalawang kwento ay ang realismo. So, ang realismo ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan, lalo na ang kahirapan, kakulangan sa pangunahing pangangailangan at mga suliraning kinakaharap ng ordinaryong tao. So, sa pamamagitan ng dalawang kwentong ito, ipinapakita kung paano naapektuhan ng mga suliranin, panglipunan, ang buhay ng mga tao.
So, ang mga kwentong alindasay at dahil wala kaming tubig ay nagpapakita na mahahalagang realidad sa lipunan. So, pinapakita nila na kahit sa simpleng kwento, maaaring mailahad malalim na mensahe tungkol sa buhay, kahirapan at pakikibaka ng tao. Ang mga akdang ito ay hindi lamang nakakaaliw basahin, kundi nagbibigay rin ng aral at pag-unawa sa kalagayan ng ibang tao sa ating lipunan. Maraming salamat sa panonood.